So, good evening everyone. This is Angel Vitorance, and for now, I will report to you the chapter 18, Misfortune in Madrid po. So, let's proceed. So, this is the failure to get justice for his family. When Rizal arrived in Madrid, he implored help from Association Hispano-Filipina and other liberal Spanish newspaper to secure those Calamba tenants and his family. So, pagdating ni Rizal sa Madrid ay humingi agad siya ng tulong sa Association of Hispano-Filipina and at iba pang liberal na pahayagang Espanyol upang matiyak ang mga nangungupahan doon if okay ba sila or ligtas ba sila doon, gayon na din ang kanyang mga pamilya. So, Marcelo H. Del Pilar is the lawyer, and also Dr. Dominador Gomez is the Secretary of Association Hispano-Filipina. So, Senor Fabi is the Minister of Colonies. So, to help him protest the injustice committed by Governor General Valeriano Weyler and Dominicans, so upang tulungan siyang iprotesta ang mga kawalang katarungang ginawa ni Governor General Valeriano and Weyler Dominicans. So number 1, what is the Spanish colonial stated in Madrid newspaper? Ano ang patakarang kolonyal ng mga Spanish na nakasaad sa El Resumen sa Madrid? So, ito ay to cover the ears, open the purse, and fold the arms. So, upang tapakan ang mga tainga at buksan ang mga pitaka at ihalukip-kip ang mga braso. Ito yung nakasaad sa El Resumen. So, more terrible news. Yon. From Silvestre Ubaldo, his brother-in-law, ejectment ordered by Dominicans against Francisco Rizal and other Calamba tenants. So, mula kay Silvestre, si Silvestre is yung kanyang bayaw. Utos ng ejectment na Dominico laban kay Francisco Rizal at iba pang nangungupahan sa kanya sa Calamba. So number 2 is from sa Tortina, deportation of Pasiano Rizal, Antonio Lopez Silvestre, Ubaldo Mateo Ale, Leonardo Dandoy to Mindoro. So mula sa Turnina, papatapon kay Rizal, Antonio Lopez Silvestre, Ubaldo Mateo, El Dandoy hanggang Mindoro po. So, number 3 is from Saturnina, their parents were forcibly ejected from their home, were living in Narcisa's house. Yon, mula kay Saturnina, ang kanilang magulang ay sa pilitang ipinalayas sa kanilang tahanan sa Narcisa House. So, let's proceed. Yon. Ito naman si Becerra and Maura is the honey words of simpatya at walap ng iba pa. And this is the Blumentritt, Arch Rizal to Queen Regent Maria Cristina. Ito naman ay yung hinikom ni Blumentritt si Rizal kay Reyna Maria Cristina. So, let's proceed to Rizal eulogy to Panganiban. Jose Maria Panganiban is the co-worker in propaganda movement, and siya daw ay co-worker sa propaganda movement, and siya ay namatay sa Barcelona taong
27 years old pa lamang siya. And noong August 19, 1890 naman siya sinilang ata or namatay. So, let's proceed to Feliciano Gonzalez Timbang. Rizal wrote a great eulogy expressing how great was Maria Panganiban and how unfortunate Philippines has that he died. Yon, si Rizal ang sumulat ng mahusay na eulogy na nagpapahayag kung gaano kahusay si Jose Maria Panganiban and kung gaano kalungkot ang Pilipinas nung namatay siya. So, next slide is Aborted Jewel with Antonio Luna Padrado. Ayan. Pardo de Tavera. Ayan yung image. So, let's proceed to a social reunion has held in the wines were usually served when Antonio Luna became drunk. He uttered unpalatable remarks against Nelly Bousted for he was bitter that time. The reason was he failed in winning the heart of the latter and he blamed Rizal. So, sa isang social reunion na ginanap, kadalasang nangahain ng mga alak. Nang malasing na si Antonio Luna, ay nagbitaw siya ng mga hindi mas magagandang salita laban kay Nelly Bousted. Dahil bitter siya nung time na yon, ang dahilan ay nabigo siya sa pagwawagi sa puso ng huli at sinisi niya kay Rizal iyon. Based dito is sinabi na dahil nga nakainom na si Antonio Luna ay sinisi niya si Nelly Bousted nung panahong iyon dahil nga hindi siya nanalo sa puso ng kanyang gustong babae. Rizal heard it and because Rizal does not want two men to disgrace, he challenged Luna to a fight. So, narinig ito ni Rizal at dahil ayaw ni Rizal na mapahiya na sa mga babae ay hinamon niya si Luna na makipag-away po. Aborted Jewel with Antonio Luna. Aborted Jewel with Antonio Luna is Jose Rizal is the better pistol shot. Yung mas maano daw po si Rizal sa mga mas iba yung lakas ni Rizal kay Antonio Luna. Mas better kung baga. And Antonio Luna is superior as swordsman. Yon, si Antonio Luna ay madadak. When it comes to Jose Rizal is gusto niya yung bigay todo talaga. Gaya na lamang na pakikipag-away ay agad siya, go for the go kung baga. So, but when Luna became sober, he realized how foolish he did. Immediately, he apologized to Rizal and the latter forgave, making them for good friend again. But, nung nahimasmasa na si Luna sa kanyang pagkakalasing ay he realized na bakit niya ginagawa yung bagay na yun, bakit siya nakikipagtalo at bakit siya nakikipag-away. So, nakipag-usap ulit siya kay Rizal at humingi siya ng tawad na kung pwede ay maging magkaibigan ulit sila. Rizal challenges Retana to do well. So, Rizal was not hot-tempered nor he was quarrelsome in the nature, but if his parents and family were attacked, he never faltered nor stammered to fight just to save them. Si Rizal ay hindi po siya yung tipo ng tao na mainitin ng ulo. So, but kung ito ay laban na lamang sa kanyang mga pamilya or
ito ay patungkol na sa kanyang mga pamilya or sa kanyang mga magulang, siya ay agad, yung nakikipag-away agad siya, and he never faltered nor stammer to fight just to save them. At hindi siya magdadalawang isip din na makipag-away just to ipagtanggol yung kanyang mga magulang. So, Wenceslao Retana, so ito yan. He is talented Spanish scholar, so siya daw ay talentadong Spanish and press agent of the Friars in Spain and Rizal bitter enemy in Pen. So, mahigpit na kaaway ni Rizal sa panunulat. And let's proceed to next slide. Rizal challenges Retana to duel. He wrote an article, La Epoca, which was an anti-Filipino newspaper in Madrid. The article declares that Rizal family and friends were ejected from Calamba because they did not pay their rents. Rizal, after hearing the insult, was enraged and challenged Retana to duel, for only Retana's blood can be accepted as an apology because of what he had done to Rizal family. Yon, so sumulat siya ng isang artikulo sa La Epoca na isang pahayagan sa Madrid na idineklara ng artikulo na ang pamilya at mga kaibigan ni Rizal ay pinapaalis sa Calamba dahil hindi sila nagbabayad ng renta. So, si ano ang pangalan nun? Si Wenceslao Retana po ay nagdeklara ng artikulo na ang kanyang mga pamilya at kaibigan daw po ay hindi nagbabayad ng renta. So, Rizal, after hearing the insult, matapos marinig ang pag-insulto ay nagalit at hinamon ni Rizal si Retana sa isang tunggalian para lamang sa dugo. Upang bilang paghingi ng tawad dahil sa ginawa nito ni Retana sa pamilya ng Rizal. So, ang gustong mangyari ni Rizal ay mapapatawad lamang ni Rizal si Retana sa pamamagitan ng daloy ng dugo. Siguro sa pakikipaglaban, malay ko ba dito sa dalawang ito. So, next slide. Retana, who know that he had no chance of winning, published a retraction and apology in the same newspaper. So, si Retana ay alam niya sa sarili niya na wala siyang kapanapanalo kay Rizal. So, naghingi siya ng tawad at pareho naman sila ni Rizal at ni Retana naghingi ng pagpapatawad sa isa't isa. So, from that incident, Rizana Payne became silent. Eventually, he developed a great admiration for Rizal and made a first booklet biography of the greatest Filipino hero. Yon. Mula sa pangyayaring iyon ay nagkaroon siya ng malaking paghanga kay Rizal at ginawa ang unang aklat ng first book-length biography na talambuhay ng pinakadakilang bayaning Filipino sa Pilipinas. So, nasa na yun? So, Infidelity of Leonor Rivera. Autumn of 1890, Rizal attended a play at Teatro Apollo in Madrid. It was there where he lost
His gold watch chain with locket containing the picture of Leonora and his beloved sister, sweetheart. So, yun, noong December 1890 ay may isang party or ganap na inatendan sa teatro pala. Sa Teatro Apollo in Madrid. Nag-attend doon si Rizal. So, nung nandun na siya, nawala niya yung gold watch chain niya. Nawala yung kanyang gold watch chain na ang laman noon sa loob ay yung picture ng kanyang minamahal niya na si Leonor Rivera. So, December 1890, he received a letter from Leonor announcing her coming marriage to Englishman and asking his forgiveness. That letter was a great blow to him. So, dito naman is nakapatanggap si Rizal ng liham mula kay Leonor na nagpapahayag ng kanyang pagpapakasal sa isang Englishman, and humingi siya ng tawad kay Rizal sa kanyang nagawa. So, ito ay ang isang malaking dagok na din kay Rizal kung paano siya makakapagsimula ulit. Kasi nga, isipin mo yung magpapakasal yung taong gusto mo sa iba. 'Di ba sobrang sakit nun? So, infidelity of Leonor Rivera. 3 months later, Blumentritt sent another comforting letter saying, if she was able to renounce a Rizal, she did not possess the nobility of your spirit. So, inabot ng ilang linggo bago niya ito ipinagtapat sa kanyang mga kaibigan patungkol sa liham ni Leonor Rivera para kay Rizal. So, Rizal del Pilar Rivalry. Closing days of 1890, there arose unfortunate rivalry between Rizal and M.H. del Pilar supremacy. So, ito, Rizal del Pilar rivalry. So, sabi dito is, nagkaroon ng hindi magandang tunggalian sa pagitan ni Rizal at M.H. del Pilar para sa supremacy. So, Rizal del Pilar rivalry. Rizal was then the undisputed leader of the Filipinos in Europe. Si Rizal noon ay nagpaalangang pinuno mapag-aalingalang pinuno ng mga Pilipino sa Europe. So, Del Pilar was fearless lawyer journalist known for his vigorous editorials in La Solidaridad, which he came to own. Si Del Pilar din ay isang walang takot na abogado, kumbaga. Siya ay mamamahayag na kilala sa kanyang masiglang editorial sa La Solidaridad na siyang mismong nagmamay-ari. Wow, yaman naman ni Rizal, buti pa siya may mga gayon. Yung Del Pilar has purchased this from Pablo Rianzares, its first proprietor, and replaced Graciano Lopez Haina and its editor. Binili ni Del Pilar mula kay Pablo ang unang may-ari nito. So, si Del Pilar pala ang nakabili nito kay Pablo Rianzares na unang nagmamay-ari nito, at pinalitan si Graciano Lopez Haina bilang editor ng Del Pilar rivalry. Wait lang. So, sana yan. So, Rizal tried to imbue his compatriots with his own idealism. This was to gain
prestige for the propaganda movement and to win the respect of the Spanish people. So, sinubukan ni Rizal na akitin ang kanyang mga kababayan at ang kanyang sariling idealismo. Ito ay para magkaroon ng prestigyoso para sa kilusang propaganda at ang paggalang ng mga Espanyol. So, his idealism possessed high standard of morality, dignity, and spirit of sacrifice. Ang kanyang idealismo ay nagtataglay ng mataas na pamantayan ng moralidad, dignidad, at diwa ng sakripisyo. Hindi ito ibinabahagi ng mga walang kwentang kababayan na mas interesado sa alak, babae, at bahara. So, this was not shared by frivolous countrymen who were more interested with wine, women, and cards. Consequently, Rizal leadership declined. Through Del Pilar opposition, the proposition to place La Solidaridad under the control of responsible was abandoned. So, sa pamamagitan ng pagsalungat ni Del Pilar, ang panukala na iniligay ng La Solidaridad sa ilalim ng kontrol ng responsibly na inabandona na. So, the meeting proceeded to the business of electing the responsible. So, ang pulong nila ay nagpatuloy sa negosyo at pagpili ng mga responsible. It was agreed to the responsible should be elected by 2/3 vote of the Filipino community. So, napagkasunduan na ang responsible sa ito ay dapat ihalal sa pamamagitan ng 2/3 vote for Filipino community po. So, let's proceed. Rizal abdicates his leadership. First week of February 1891, the election took place. So, noong February 1891 is naganap yung election day po. There were two hostile camps, the Rizalistas and Pilaristas. So, passion ran high, inflaming animosity and disunity in the ranks of compatriots. So, labis ang pag-aalab na at ang puot ng pagkawatak-watang ng hani ng mga kababayan. So, on the first day of voting, Rizal was winning, but he could not obtain to require 2/3 vote to be proclaimed as a responsible. The same thing happened the second day. So, nung unang araw is panalo si Rizal, but hindi niya nakuha ang kinakailangan na 2/3 vote to be proclaimed para siya ay maiproklama bilang responsible. So, ganun din yung nangyari sa ikalawang araw. The situation was becoming explosive and critical. Nung mga araw na election is naging pasabog at mga critical ang sitwasyon na nangyari sa election na iyon. So, on the third day, Mariano Ponce appealed to his countrymen to vote for Rizal. Some Pilaristas evidently headed this play. So, sa ikatlong araw ay umapela si Mariano Ponce sa kanyang syempre dun sa kanyang mga kababayan na iboto nila si Rizal. Ang ilang Pilarista ay dininig naman yung kanyang mga pakiusap. At the voting that day resulted in Rizal victory. He became the responsible. So, nung last day is nanalo si Rizal bilang siya yung tinagura responsible. So, Rizal graciously declined the
elected position, he did not relish being a leader of a divided people. So, ang pagboto nung araw na iyon ay nagbunga ng pagkakapanalo ni Rizal. Magiliw ang tinangian ni Rizal at inaasam na posisyon. Hindi niya kinagiliwan ang pagiging pinuno ng mga tao at nagkakababan bahagi. So, he didn't want to be the cause of disunity and bitterness among his countrymen. So, si Rizal ay ayaw niyang maging dahilan ng pagkawatak-watak at kapaitan ng kanyang mga kababayan. So, bilang pinuno is napakasakit naman na tayo ay may sinasang-ayon ng iba. So, at dahil dun ay magkakaroon tayo ng pagkawatak-watak, parang yung part ng iba is gusto ay dito but yung iba ay dine. So, let's proceed to Adios, Madrid. Rizal wrote a brief note thanking his compatriots for electing him as a responsible. So, sumulat si Rizal ng maikling talat na nagpapasalamat siya sa mga taong bumoto sa kanya as a responsible. He then boarded a train leaving for Beatriz. So, pagkatapos ay sumabay siya sa train paalis patungo sa Biarritz pala. City of Madrid, a place where he was happy during his first sojourn, 1882 to 1885, but unhappy on his second visit. Isang lugar sa lungsod ng Madrid ay ito yung isang lugar kung saan siya ay unang namalagi at yung nagustuhan niya at naging masaya siya doon, but noong unang punta niya noong 1882 to 1885, but sobrang nalungkot siya nung sa pangalawa niyang na pagbisita. At this was the last time he saw Madrid. And nung 1890-91 ay yun na pala yung huling pagbisita niya sa Madrid. So, I hope po na may natutunan kayo sa aking report na at kung may mga katanungan po kayo ay pwede po kayong magtanong kung may clarification po ba kayo sa ating chapter 18 ng Rizal in Madrid po. Thank you din po, sir.